Yo, what's up, Tito B? May ikikwento lang ako sa inyo, no? Dito sa mundo, hindi mo kailangan maging multimillionaire, maging milyonaryo ng husto. Ang importante yung napag-aaral mo yung anak mo, nasusustentuhan mo sila, nakakabayad ka ng bill sa buwan-buwan, kumakain kayo, hindi kayo nahihirapan, at kumbaga lahat ng gusto nyo kahit papano nabibili ninyo, at nakakaipon kayo kahit papano para sa kinabukasan ng mga bata, no? O makatulong ka sa pamilya mo. Sapat na yon. Huwag na kayong masyadong yung parang greedy para maging isang multimillionaire o sobra-sobra pa, kasi mahirap kasi ang masyadong gahaman sa pera, no? Dahil kapag nagkasakit ka, babawiin lang yan. Kaya tingnan nyo yung mga ibang mayayaman, mga bata pa lang, namamatay na sila dahil sa pagiging mapagsamba sa pera. Kaya mas mainam siguro kung ano yung kinikita mo araw-araw, pagka-share mo, kung meron ka pang ibang income, idagdag mo rin yon, pwede rin yon, at para makaipon ka pa, no? Tapos kapag tapos ka nang makaipon, huwag ka na maging empleyado, mag-business ka na lang, or yung business mo naman ipahawak mo sa asawa mo para may income sila, tapos empleyado ka ulit para dalawa kayo nagtutulong. At kapag nasumpungan nyo na lahat ng mga kinabukasan ng bata, kinabukasan nyo may ipon na kayo, mag-focus na kayo sa business, kasi mahirap din naman ang yung habang buhay na lang na empleyado, di ba? At kapag sapat na yung pera ninyo, mag-enjoy kayo, at huwag kayong masyadong yung tinatawag dito na sakim, no? Kasi ang kayamanan at kapangyarihan o pera, yan ang susi ng yan ang pagiging masamang ugali. Kapag meron ka na yan, tingin mo sa mga taong wala ay basura, o kawawa, o walang kwentang tao, no? Kaya pinakamagandang gawin ninyo, payo lang, no, kasi ganun kasi ako ngayon, lalo na dito pag ako nasa sa hospital, nakikita ko yung mga walang pagkain na mga pasyente o walang dala, binibigyan ko sila ng pagkain. Alam ni Lord yan, nagbibigay ako, hindi naman marami, pero sapat na yung mga panggatas nila, yung mga Milo, pagkain, tinapay, pansit, o ano man yung dala ko mula sa bahay, sinishare ko yon. At parang ganun lang kasimple kasi buhay ko. Hindi naman ako yung mayaman talaga, simple lang si Tito Badang, pero hindi naman kami nagugutuman, at hindi rin kami sobrang hirap sa buhay, dahil nandiyan naman si Lord, no, na gumagabay. Kaya ang mapapayo ko lang, enjoy niyo yung bawat sandali, magtrabaho kayo na wala kayong inaapakan, makaipon kayo, pasalamatan ninyo, at makasumpong kayo ng maganda, pagsalusaluhan ninyo, at balang araw yung relax na kayo, hayahay na ang buhay, hindi na pagod na sobra. Kumbaga nakaipon ka na ng maayos, at kung meron ka na yun, huwag mo nang sobrang pagurin yung sarili mo, i-enjoy mo na lang yung pagiging may edad mo o pagiging tao mo. Kasi mahirap naman yung habang buhay kang trabaho ng trabaho, hindi mo na ini-enjoy yung buhay mo, oras mo. Kumbaga para ka ng alipin ng trabaho, no? Magtrabaho ka para sa kinabukasan, at kapag puno na ang kinabukasan, enjoy mo naman ang kasalukuyan. Alright.